Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa DepEd Trimester System na plano pong ipatupad ng DepEd ngayon pong darating na school year 2026-2027. Ayan, so maalala po ninyo nitong nakaraang linggo ay nagkaroon nga po ng pahayag ang DepEd, especially po si Secretary Sani Angara, ayan, tungkol nga dito sa ating pong trimester system. Ayan, although parang tayo po ay biglang nagulat or nabigla po mga kamaestro kasi parang all of a sudden ay parang lumitaw po itong tungkol dito sa plano nga ng DepEd na DepEd ito pong ating trimester system kasi mga nakarang buwan naman kasi parang wala naman masyadong napag-uusapan po mga kamaestro patungkol dito sa trimester na ito. Ayan, ewan ko lang kayo po mga kamaestro kasi ako always akong kumbaga updated naman sa mga nangyayari po sa ating pong kagawaran dahil tayo nga po ay gumagawa ng mga videos pero parang hindi ko masyado na amoy itong tungkol dito sa trimester system at maging ako mismo, ayan, maging si El Maestro mismo po ay parang nagulat ng konti dito sa ating pong trimester system. Pero tayo naman po ay naniniwala na bago naman yan i-implement ng DepEd ay talagang napag-aralan po mga kamaestro at talagang walang magiging negatibong epekto po especially po sa ating po mga learners. Ayan, so tayo naman po ay buo pa rin buo pa rin naman po syempre ang tiwala natin sa DepEd especially po kay Secretary Sani Angara at sana po ay yun nga, ito po ay para sa ikabubuti po ng lahat, especially po syempre sa ating po mga learners and of course sa ating pong educational system as a whole. Ayan. So, dito po ay pag-usapan po natin yung buong detalye po mga kamaestro nitong trimester na ito kasi maraming may mga nagchat-chat po sa atin po mga kamaestro kung ano nga pa talaga yung pinaka-detalye po nitong ating trimester. Although wala tayo talagang maipapaliwanag pa na mas konkreto kasi wala pa naman talagang pinapalabas na formal guidelines po patungkol nga dito sa trimester system. Kaya naghanap po tayo nagtry po tayo mag-search para mas makatulong po sa inyo. Ayan, itong simpleng paliwanag po natin patungkol dito sa trimester na ito mga kamaestro. Ayan. And syempre, ito kasi ay nagkaroon ng samot-saring mga reaksyon po sa atin po mga kamaestro especially. Ayan, syempre ang unang affected kasi talaga dito is yung mga teachers po natin. Ayan, so nagkaroon po ng samot-saring mga reaksyon. Yung iba naman po ay pabor, yung iba naman po ay hindi pabor. Yung iba naman daw ay no comment pa as of now kasi wala pa naman talagang ipinapalabas na formal or official po na pahayag or guidelines patungkol nga dito sa atin pong trimester na ito. Ayan, so naghanap po tayo, nagtry po tayo mag-search ng explanation po para matulungan din po tayong maliwanagan po mga kamaestro dito sa ating mong trimester na ito. Although, ito ay hindi pa naman talaga official kasi of course, waiting pa rin po tayo sa ipapalabas po ng Department of Education. So ito po ay kumbaga sa ito lang po yung sariling pag-unawa po ng source po natin. And then syempre dinagdagan din natin ng konting pag-unawa po ano yung understanding natin patungkol dito sa atin pong trimester system. Ayan, ito po yung nakita po natin. Meron din po tayo nakita dito na parang pinaka-summary po. Pero later on ay na-try po natin i-discuss po mga kamaestro yung nandito po sa summary na babanggitin po natin. So mayroon na po siyang term 1, term 2, term 3. Ayan. So hindi na po quarter, hindi na po per quarter ang tawag. So ang tawag na po ay term. Ayan. So term 1, term 2, term 3. Ayan. For number of school days, class days, for term 1 we have 69. For term 2 naman, we have 65. And for term 3, we have 607. And for the total of 207 class days, which is basically naman po ay same lang naman po dito sa ating pong current na sistema po mga kamestro kasi yun po yung nasa batas na sa pagkakalam po natin ay dapat not less than 200 days ang magiging class days po po mga kamestro. So kumbaga sana pasok pa rin naman po sa batas po natin kasi ito po ay binubuo pa rin ng 201 class days. Ayan, ang start of term naman ay from June 8, 2026. Ayan, for the term 1, for term 2 naman, September 16, 2026, and for the last term, January 4, 2027. And then ito po yung medyo na bago, So magkakaroon po dito ng term structure. We have the instructional block, which will start on June 8 to 11, which is the opening block, 2026, and then June 15 to September 1, 2026. Then meron din po tayo enrichment block. Ayan, mamaya po natin papaliwanag yan yung tungkol sa instructional block and enrichment block, ano ba yung mangyayari dyan. So for the enrichment block naman, we have September 2 to 15, 2026 and end of term is September 15, 2026. Yan po yung sa term 1. Po. For term 2 naman, ang instructional block po ay magsisimula ng September 16 to December 4, 2026 at ang enrichment block naman ay December 7 to 18, 2026
And ang end of term naman is December 18, 2026. Ayan. And then, for term 3, January 4 to March 23, 2027, ang instructional block. And then enrichment block is March 24 to April 8, 2027. And for the end of the term, April 8, 2027, and the EOSY break or the end of school year break will start on April 9 to May 9, 2027. Yan po yung summary po ng ating trimester school calendar. Ito naman po, ito po yung nakita po natin ng magandang paliwanag po tungkol dito. Well, credits po kay sa official Facebook page po ni SDS Roger Capa. Ayan, so nagpapasalamat po tayo, nabasa po natin to at napakaganda po ng paliwanag ni Sir. So muli po, credits po, hindi po ito pag-aaral ni El Maestro, ito po galing kay SDS Roger Capa. Ayan, sa kanya pong official Facebook page. Ayan, so muli, nagpapasalamat po tayo kay Sir SDS Roger Capa po sa napakagandang paliwanag na ito mga kamaestro. So sabi diyan, marami ang nagtatanong tungkol sa planong trimester system ng DepEd. Narito ang malinaw, buo at madaling maunawaan na paliwanag para sa ating mga guro, magulang at mag-aaral. Ayan, so ito po ayon kay SDS Roger Capa. Ayan, so first po ang tanong, kalimitang tanong, ano ang trimester proposal ng DepEd? Ang trimester ay panukalang paghahati ng buong school year sa 3 academic terms. Sa halip na 4 na quarter, layunin nitong gawing mas tuloy-tuloy, organisado at nakatuon sa tunay na pagkatuto ang school calendar. So ito po yung nabago, So from 4 quarters, magiging 3 academic terms na lamang po. Ayan, number 2, bakit ito sinusulong? Layunin ng panukala, una, magkaroon ng mas mahabang tuloy-tuloy na oras ng pagtuturo. Pangalawa, bawasan ang administrative workload ng mga guro. Pangatlo, ayusin ang pacing ng aralin at maiwasan ang madalas na pagkakantala. At pang-apat, mas mapalakas ang holistic learning at learner support. So yan po, yan po yung pinaka-objectives po kung bakit isusulong itong trimester system ng DepEd. Pangatlo, paano hahatiin ang school year? So ito po yon, ang humigit kumulang 201 school days ay hahatiin sa 3 termino. Yan ang magitan natin kanina. For the first term, Hunyo hanggang Setyembre. For the second term, Setyembre hanggang Disyembre. At third term naman, from Enero hanggang Marso. Ayan, bawat term ay mayroon tinatawag na instructional block. Ayan, ito po yung ibig sabihin ng instructional block. Ito ay tuloy-tuloy na pagtuturo. Ibig sabihin, wala po dyan mga disruption of classes. Then for the enrichment block, ito po yung remediation. Then po yung assessment, planning, wellness at learner support. Ayan. Then pang-apat, ano ang mangyayari sa mga pagsusulit sa ilalim ng trimester system? Magkakaroon ng term exam sa dulo ng bawat termino. Ang dating quarter exam ay iaangkop sa 3 pangunahing pagsusulit bawat school year. So ito po, magiging 3 na lamang po yung ating exam. So bawat end po yan ng terms. Ayan, so magpapatuloy ang formative at periodic assessment sa loob ng bawat term. Mas bibigyan diin ang mastery ng competencies kaysa dami ng exams. Ibig sabihin, mas kaunti ngunit mas makabuluhan ang mga major examinations. Ayan, so babawasan po ang mga exam na ibibigay po sa ating mga learners. Panglima, may pagbabago ba sa curriculum? Walang malawakang pagbabago sa K-12 curriculum na natili ang learning competencies, subjects at standards. Ang inayos ay ang pacing, sequencing at paraan ng pagpapatupad sa loob ng trimester. Mas nakatuon sa deep learning, remediation at enrichment kaysa memorization. Ayan. Next, sa madaling sabi, hindi nilalaman ang binabago, kundi ang paraan ng paghahatid ng pagkatuto. Ayan, so ibig sabihin, same curriculum. Sa mga nagtatanong po mga kamaestro, same curriculum pa rin po tayo. Magtutuloy-tuloy pa rin po yung atin pong enhanced K-12 curriculum. So yun pa rin naman po ang atin pong gagamitin. Which na kung saan po ay magsisimula po ngayong darating na pasukan, ay magsisimula naman po yung mga grade 6 sa elementary. And then sa secondary po, hindi ako sure sa secondary kasi tayo ay elementary teacher po. Pero sa elementary po ay magsisimula po ngayong school year 2026-2027, yung grade 6 naman, po. Next, so tuloy-tuloy po yun, wala pong mababago sa ating curriculum. Pang-anim, ano ang epekto nito sa mga guro? Una, mas mahabang oras para sa dekalidad na pagtuturo. Pangalawa, mas malinaw na panahon para sa planning, checking at recovery. At pangatlo, mas balancing workload at mas kaunting pagkaputol ng klase. Pangpito naman, ano naman ang epekto sa mga mag-aaral at magulang? Una, mas malinaw ang daloy ng aralin bawat termino. Pangalawa, may sapat na panahon para sa remediation at enrichment. At ang ikatlo ay mas nakatuon sa tunay na pagkatuto, hindi lang sa dami ng gawain. Pangwalong katanungan, kailan planong ipatupad? Ayan, kailan daw ito mapatupad? So ang target po ay maipatupad sa school year 2026-2027.
no, which will start ngayon ngayon darating na pasukan, pero depende po yan sa pinal na pag-aproba at implementasyon ng DepEd. So ibig sabihin hindi pa naman po 100% sure na ipapatupad ngayong darating na school year 2026-2027, pero sa tingin po natin mas malaki po ang chance, mas malaki ang chance although hindi pa po 100% sure. Ayan, sa kabuuan, ang trimester proposal ay isang hakbang tungo sa mas epektibo, mas makatao at mas learner-centered na sistema ng edukasyon kung saan mas mahalaga ang lalim ng pagkatuto kesa sa dami ng gawain. Patuloy tayong makinig, makilahok at magtulungan para sa ikabubuti ng bawat batang Pilipino. Ayan, so pabor ba kayo o hindi? Mas okay ba ito o hindi? Ayan, so syempre yan po yung mga katanungan na iiwanan po namin sa inyo mga kamaestro. So kayo po ay malayang magpahayag ng inyong saloobin, ng inyong opinyon, ayan, ng inyong pong reaksyon patungkol dito sa plano po ng DepEd na pagpapatupad nitong ating trimester system ngayong school year 2026-2027. So malayo po kayo magpahayag yan sa comment section. Ano kaya sa tingin nyo ang magiging epekto nito? Papabor ba ito sa ating mga guro? Papabor ba ito sa ating mga mag-aaral? At papabor ba ito sa sistema po ng ating edukasyon sa kasalukuyan? Ayan, kasi sa mga nakikita po natin, sa mga nauna po mga comments sa mga post sa social media, ay kumbaga mas marami po ang hindi pabor. Unofficial naman po yan, mga kamaestro. Unofficial naman po yung ating survey tungkol yan, pero sa mga nababasa ko po, ay mas marami ang hindi pabor dito sa atin pong trimester system kasi ang karamihan pong reason nila is para pong binigla ulit ng DepEd mga kamaestro, kumbaga sa parang yung nangyari sa matatag, kumbaga sa hindi pa nga raw tapos yung implementation ng matatag curriculum, yung enhanced K-12 curriculum, then here we go again, meron naman pong bagong sistema mga kamaestro. Although sabi nga natin kanina sa introduction po ng ating video na ito, naniniwala pa rin naman po tayo sa DepEd na ito po ay pinag-aralan, mga kamaestro, pinag-aralan at magkakaroon ng magandang epekto po sa ating pong sistema ng edukasyon. Pero syempre, mas mahalaga pa rin po ang buwases po natin mga kamaestro. So, our voice matters, ika nga ng DepEd. Ayan, so pwede po kayo mag-comment muli dyan sa ating comment section. Bahain nyo po ng comment yan para mabasa po natin ang inyong pong reaksyon patungkol nga dito sa ating trimester system. Kung kayo ay pabor, paliwanag nyo yung side po ninyo, bakit kayo pabor. At kung kayo naman po ay hindi pabor, ipaliwanag nyo rin yung side nyo bakit hindi po kayo pabor sa implementasyon po nitong trimester system ngayong school year 2026-2027. Muli po, nagpapasalamat po tayo kay Sir Roger Capa, kay SDS Roger Capa. Ayan, sa kanya po natin muli kinuha itong napakagandang paliwanag dito sa atin pong trimester system ng DepEd. Ayan, so salamat po sir, credits po sa inyo. Ito po ay hindi pag-aari ni El Maestro. Muli, dito po tapusin ang ating video ngayon mga ka-maestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad nito yung mga updates pa rin about sa trimester system and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!